inihaw na babo. Speaking sa mga nag-comment. Yan na sila guys. Oh. Okay guys, nagluluto na ako ng dal. And bumili si Ama ng ano bang pangalan nito? Nakalimutan ko. Latte o ano. Basta bumili siya nito oh. Masarap itong nabili ng brother-in-law ko na green tea. Dito, bumili siya, di ba, nag-grocery sila. Bumili siya dito sa Batbatini. Kaya pala, masarap vanilla. Dilma. Black tea pala ito. Pero masarap siya. Kala ko green tea. Vanilla yung flavor. Ito, lemon and lime. Kita nyo ba? Yan lagi iniinom ko yung black tea. Ito naman yung mint. Kaya pala iba-iba. And itong dala niya galing sa Amerika. Yung chamomile at, excuse me, green tea. Organic. Masaya ako dahil trusted na ako ni Ama. Unlike before na akala niya, hindi ako marunong magluto. Nung nakita niya na yung mga vlogs ko, doon na siya nag-start na, marunong na talaga si Mila magluto ng ng may palipot. And ito guys, lagyan ko ito ng konting patatas. Si Ama magluto ng morton, tapos nagluluto na ako ng dal. Hindi namin alam kasi sabi hindi pa sa gabi pa daw sila baka darating. O tingnan natin. Hindi naman sila ganong kalayo kasi wala na sila sa Nagarkot. Dito lang sila banda na. Tingnan na lang natin. And baka bukas uuwi na yung sister nila. Baka maaga pa yun uuwi ang mga yan bukas sa Japa. Tingnan na lang kung ano. Nag-book na daw sila ng kanilang masasakyan. Bili pa kami ng stand ng mga halaman, guys. Alagaan ko na yung mga halaman. Sabi ko, Ama, huwag ka mag-alala. Ang sipag ko pa naman sa mga halaman. Pero hindi. Kasi, syempre, binili ni Ama para sa akin. Pag gusto ko talaga, binibili niya. Katulad kahapon doon, pinapapili niya ako, diba? Pag gusto ko, sasabihin niya agad, gusto ni Mila, sige, bilhin natin. Ako na lagi, tinatanong niya. And si Kanchi, busy na siya shopping. Naghahanda na ng mga dadalhin niya. And speaking sa mga nag-comment, negative. Alam nyo guys, hindi ako galit sa inyo, no? Nalulungkot po ako sa mga komento nyo. Kung talagang masugid ko kayo na taga-subaybay, talagang alam nyo kung gaano yan ang mga yan ka-close. Nakikita nyo lang si Deepak, diba? Hindi nyo lang nakikita yung bunso at kuya kung gaano yan sila ka-sweet. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung tatlong magkapatid na yan, si Mandira Indira, Narembay, halos lumaki na yan kay Ama. Kasi nga, ang mga magulang nila busy. Yung tatay nila, nakita nyo, diba? Hindi nila lagi kasama. Malayo po ang loob nila sa mga magulang nila. Dahil lumaki po sila dito. At tatlo yan sila pinanganak sa bahay nila Bianan. Coffee. Iinom. Say hi, Mami. Inom si Ama na. Hi! Inom si Ama ng coffee. Hello guys! God bless you! Miss you! Miss you, ayan. Mag-ano muna kami guys, timplahan ko muna siya ng kape. Pag nag-hello guys, si Ama ang kasunod, alam nyo na, God bless you, you make me feel brand new. Okay, Mami, I make you coffee. Okay, hello guys! Miss you. Miss you guys. Mila ko sa ati, Sabi niya, mahal niyo daw yung mga kaibigan ni Mila katulad niyo. Bawasan ko lang itong kape. Kasi light lang na kapag dumami, hindi na tututigil. Mamaya kakagala, maging hyper si Ama. I-light lang natin kasi baka maging hyper ba siya. Natatawa talaga ako nung i-edit ako. Panay siya punta nila. Sabi niya, alis muna tayo. Okay. Thank you. Welcome, Mami. Diba? Thank you. Thank you yan si Ama. Hindi ko pa pala natapos sa inyo yung kwento ko. Kung talagang totoong taga-subaybay ko kayo, malalaman nyo dahil sinabi ko naman, huwag po tayong sobrang magdumi ng pag-iisip. Kahit ako, hindi ko alam paano ko yan isabihin sa kanila ang ganyan na mga komento nyo kasi ayoko yung mag-iba ang paningin nila sa mga kababayan ko dahil malaki po respeto nila. Ang mga yan guys, konserbatibo ang mga yan. Although makikita nyo very open-minded sila, pero when it comes sa ganyan, sa kultura nila guys, konserbatibo yan sila. Meron nga nagsabi nun, Mila, bakit hindi na lang si Prasanbay at si si Mandira? Hindi po ganun, hindi po sila katulad natin guys, kaya hindi, wag kayong kumbaga ibahin nyo guys.
ibahin nyo. Kahit ano pa yan. Hindi yan sila ganyan guys na basta na lang mahirap ba? Kaya sabi ko hindi na ako magpapaliwanag or magano para lang ba to be aware. Kung siguro pamangkin niya ng mga bilas ko, of course magagalit ako, 'di ba? Katulad niyang brother-in-law ko yung pinakabunso. Bauju, pwede ba kitang mahag? Pwede ba ako mag-kiss? Bauju, I love you. Lagi yan since pa noon. Since pa noon na hanggang nanganak na ako, ganyan sila, ganyan siya. So kung ganun guys, hindi ba pwedeng kumbaga, they can't be siblings, they can't be brothers or sisters, yung ganun, nilalagyan nyo ng kulay. Hindi maganda ganun. Siyempre ako bilang asawa, alam ko guys at maramdaman ko, ang pangit guys, pakinggan, ang pangit. Sabihin nyo may something sa kanila, hindi nyo guys alam kung gaano kalalim ang relasyon nila na parang halos magkapatid na paano ko ba i-describe yan guys? Yung ganun, si Johan nga na-adapt niya na nakita niyo naman kung gaano sila kalambing kay Johan, diba? Kaya nakakaya guys, promise. Sabihin nila, bakit ganyan ang Pilipino mag-isip? Kasi isipin nila, ganun na po yung nagiging kultura natin. Nagmamalis siya na po lahat. Dito guys sa Nepal, kahit makakita sila sobrang sexy na kalahi nila, hindi sila yung mata nila halos malalaglag. Halos parang mga manyakis na sila, hindi sila ganong tao guys. Sabihin ko sa inyo kahit ano ang mga Nepalese, hindi sila ganun. Hindi ba pwedeng maging sweet ang pamilya? Eh yung nakasanayan kasi natin magulo magulo ang pamilya. Hindi walang respeto sa isa't isa. Kaya alam niyo guys, pasensya na kayo no. Hindi kasi maganda yung mga tabas ng mga dila nung nagko-comment. Kaya natatawa ako na nalulungkot ako para sa kanila dahil nasasabi nyo ang ganyan na hindi nyo guys alam. Na hindi nyo alam. Alam nyo ba ang konting problema lang ng mga magkakapatid dahil wala ditong kuya nila. Kaya di pakyan sila magsusumong, kaya di pakyan sila magme-message kasi wala man ang dalawang kuya na andito. At napakalungkot ng Baitika this time dahil nga si Mandira ay aalis siya before mag-Baitika dahil after ilang years, ngayon siya ulit magtitika o maglalagay ng tika sa mga kuya niya. Kaya di pa kaya siya lagi naglalagay. Ngayon, parang, di ba, kailangan niyang umalis. Kaya wag kayong magsabi na, dahil nakakaya po, promise. Hindi kayo familiar talaga sa mga vlogs ko or hindi niyo talaga nasubaybayan. Basta guys, wag kayong basta-basta lang magsabi na may something. Siguro kung malaman nila yan, matatawa sila, pero deep inside, iba ang magiging, alam nyo yun, iba ang magiging pag-iisip nila sa mga Pilipino, na bakit ganyan mag-isip. Sinabi ko nga noon kay Mandira, nagko-comment sila about sa inyo at ni Prasan Bay. Alam nyo anong sabi ni Mandira? Oh my God. Kasi kuya nila parang kuya nila yung ganun ba? Kaya, ako okay lang ako i-bash nyo. Wag nyong bigyan ng guys, nang sabihin nyo ng ganun. Kasi sa kultura nila guys, iba sila. Hindi sila, wag nyo itulad sa atin na konti lang nakikita nyo, bigyan nyo agad na may relasyon. Halos daig pa nilang magkapatid. Dahil nga wala silang anak na babae, yan ni ama, diba? So para mga anak na nila yan. Dahil sa kanila yan lumaki. Diyos ko, yung mga komento nyo. So, ayun guys ha, mag-ano muna ako dito, pasensya na kayo. Tayong mga Pilipino minsan talagang madumi ang pag-iisip. Hindi lang minsan, most of the time. Itong nabili namin ni Ama na stone blender. Tingnan nyo tinikahan ni Ama. Dinasalan niya. Ayan. So, try natin. Tinikahan ni Ama. Dinasalan niya. Halatan ko muna ito. Tapos, titikin natin ito. Okay na yan.
Pupunta daw kami sa kanila ni Auntie. Bali, punta kami doon sa kanila ni Auntie kasi nagpaalam si Ama. Maghingi siya ng halaman kay Auntie. By the way guys, hindi ko siya na-notice na nilagay na ni Ama ang money plant dito. Sabi niya, Mila, ilagay ko ito sa room nyo, means dito sa aming floor, kasi nga, lucky plant daw ito, kagaya nga ng sabi ng sa nursery. Ayan, pag may 7 dahon daw yan, ay mapalad tayo. So, titingnan natin. Actually, yung stand, ito guys, hindi yan ha. Bibili pa po kami at saka nung plate nito. Yan na sila guys. Oh, nakabalik na sila galing tour. Dito na sila guys. Si Dipak kaya nasaan? Andun pa si Dipak. Hello, Rain! Welcome home! Yuna! Sumo! Jun! One hand. It's very strong. A few moments later. Gumawa yung bilas ko ng chatpati. Yan. Tapos, nagpaluto yung brother-in-law ko ng inihaw na baboy. Ayan. At naglagay ako nito. Ito na yung magiging dinner. And bumili yung brother-in-law ko ng KFC. Ayan. No, stress na ako para sa snacks ni Johan. So, mag-get together kami, guys. Dahil nandito na nga sila. Sandali. Time-lapse ko kayo.